Ngayong taong 2024, ito nga daw guys ang isa sa talaga naman pong napakasulit na taon pagdating sa motorcycle industry. Alam nyo ba guys na sa iba't ibang motorcycle company nga po naglalabasan nga po sila ng mga bagong motorcycle na talaga naman pong napakasulit. Merong mga magagandang forma, physical appearance na futuristic design. Samahan mo pa po sa kanilang mga nilalabas na bagong model na meron nga pong kalidad na makina and meron pong malakas na power output na talagang hindi mabibitin ang gagamit sa motorcycle na ito. Isa nga sa trending na motorcycle company dito sa Pilipinas ay si Honda, dahil bago nga po matapos ang taong 2023 is naglabas nga po sila ng isang article and meron nga po mga konkretong ebidensya na meron na nga po daw dito sa Pilipinas na Honda Winner X150 na talaga naman pong inaabangan ng ating mga kababayan na ilabas dito, na sure na nga pong ilalabas yan dito sa Pilipinas ngayong 2024. Pero bago nga yan guys, hindi nga po nagpatalo o nagpatinag ang isang motorcycle company na meron na din po dito sa Pilipinas, at yun nga po ang ating pag-uusapan, ang kanila nga pong bagong underbow na talaga naman pong sunod na din talaga sa futuristic design and aggressive looking ang kanilang underbow na ilalabas. At aalamin natin dito sa video na ito kung ano nga ba dapat ang ating aabangan sa kanya. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si SYM VF3i 2024 model. Yes po, alam naman natin guys na rumor pa po ang isang bagay na ito, pero bilang isang motorcycle enthusiast, reviewer nga po ng mga motor, gusto ko nga pong ipaalam sa inyo ang isa sa talaga naman pong dapat nating abangan na motor. Mayroon nga pong malaking pagbabago. Alam naman natin guys na ang bago nga pong SYM version 3 na available na po dito sa Pilipinas, meron din naman po talagang napakaangas na forma, aggressive looking, and meron nga pong more on aerodynamics design. Samahan mo pa sa kanyang malakas na engine. Kilalang kilala nga po ang SYM VF3i version 3 dito sa Pilipinas bilang isa sa malakas nga pong underbow. Meron nga pong iba na ating mga kababayan na nagko-complain na ang motor nga daw po na ito is hindi napasok bilang isang underbow dahil sa 185 cubic centimeter engine displacement na nga po ang kanyang displacement, na hindi na nga daw po pasok sa 150cc. Pero alam niyo ba guys na pasok pa rin po ito. Isa pa rin po itong underbow category, and mga katunggalin niya pa rin po ang mga ibang motorcycle underbow na ibang motorcycle brand. Pansin-pansin talaga guys pagdating sa kanyang engine specs, talagang lamang na lamang po sa SYM VF3i version 3 sa iba pa nga po niyang mga katunggali. Alam nyo ba guys na meron nga po siyang engine displacement na 183 cubic centimeter engine displacement, naka 4 stroke, naka single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves. At pagdating po sa kanyang power output guys, meron nga po itong 19.7 HP at 9,000 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 17.4 Nm of torque at 7,500 RPM. Para nga po sa power output na yan guys, talagang layong-layo na po sa mga iba pa nga po niyang katunggaling underbow. Pero kitang-kita din naman guys na kahit nga po ganito ang kanyang power output, meron pa rin pong isa na underbow na mula nga po sa ibang brand na dumidikit at natatalo din po talaga pagdating sa arangkadahan ang motorcycle nito. Yun nga po yung tinatawag nilang King of Underbow, walang iba kundi si Suzuki Raider 150 Fi. Sa physical appearance ng motorcycle ng SYM VF3i version 3 guys, makikitaan talaga siya ng more on aggressive looking. At pagdating nga po guys sa kanya nga po pong ibang mga specs, meron nga po siyang compression ratio na 11.1:1 and meron siyang fuel tank capacity na 6.5 liters, bore-in stroke na 63.5 mm, 57.8 mm. At ito nga po guys ang isa sa kanyang downside, yung kanya nga pong dry weight na may bigat nga po na 128 kg. Naka-liquid cooled nga po ang engine nito guys, and naka-fuel injected na. Pagdating nga po sa kanyang braking system, meron siyang single channel ABS o anti-lock braking system. At kahit nga po guys malaki na po ang engine displacement ng underbow na ito, makakaasa ka pa rin po na meron nga po siyang matipid na gas consumption, na meron nga pong 55 km per liter, naka Euro 3 compliant na nga po ito. And syempre guys, alam naman natin guys na kapag underbow talagang aggressive ang mga itsura na ito. Kaya makikita mo
naman talaga sa SYM VF3i na talagang sulit na sulit siya, kung kahit nga po itabi mo pa sa iba pang mga underbone, talagang mangingibabaw din po ang itsura nito. At para nga guys sa isang update mula nga po sa motor na ito, itong underbone na ito, makikita nga po natin dito sa larawan na to guys, na makikita natin meron nga po siyang malaking pagbabago pagdating sa kanyang physical appearance, pagdating sa kanyang looks and design, na talagang mas lalo nga pong naging aggressive ang itsura nito, lalo na nga po yung kanyang headlight. Kapansin-pansin din guys na medyo naging slim na nga po ang motorcycle na to, and nagkaroon din siya ng slim body shape, lalo na nga po sa kanya nga pong gitnang bahagi and tail part, na makikita natin guys na downside po sa part ng motorcycle na ito yung kanyang bigat. Siguro guys dahil din po sa kaya ginanito ng SYM ang kanilang bagong SYM VF3i is para din po makalis ng bigat sa motorcycle. Ito nga guys is sa bansang Malaysia is nakita nga po ng isang motorcycle fans na itinetest niya po ito doon sa kanilang bansa. Makikita din natin guys sa kanyang itsura na kaalinsunod din po ang kanyang forma at design sa VF3i ng SYM, at makikita din po natin sa kanyang likurang bahagi na makikita nyo pong nakamukhang kamukha po nga nito yung likurang bahagi ng SYM VF3i. Patungkol nga guys sa kanyang engine guys, wala pa naman pong nabanggit kung may pagbabago dito, kaya nga po talagang tututukan natin ang motorcycle nito kung meron din pong pagbabago sa kanyang engine. Kasi kung mapapansin natin guys, nagpalit nga lang po sila more on sa kanyang physical appearance, and dinagdagan nga po nila ang kanyang more on aggressive looking and aerodynamics design. Kaya ito nga guys is kakaroon din ng pagbabago sa kanyang engine. Ako po mas lalo nga pong magiging mamaw ang underbone na ito, talagang mas malakas na nga po ito, kasi mapapansin natin yung kanya nga pong version 3 is nasa 19 HP na nga po, mas lalong lumakas. What if na dagdagan pa nila? And I think guys, kung meron man silang babaguhin dito, sigurado ako dyan na yung kanya nga pong camshaft na doon nga po sa kanilang mga old model is naka single overhead cam. Ngayon po kung gagawin pa nila tong dual overhead cam, mas lalo nga pong mas malakas ang motorcycle na ito. Sa ngayon guys is abangan muna natin ang kanyang mga updates patungkol nga po sa motorcycle na ito, and syempre agad ko din kayong sasabihan kung meron po mga updates tungkol nga po dito. And syempre makikita din natin guys na talaga naman po sabay din talaga sa uso ang bagong itsura ng SYM VF3i, na meron siyang pagkakahawig sa iba pong mga underbone ng ibang motorcycle company. And sa ngayon guys, kung ang tanong mo naman ay ilalabas ba yan sa Pilipinas, well malaki talaga ang chance na ilalabas po ni SYM ang motorcycle na yan dito sa Pilipinas, dahil alam naman natin guys na malakas po tayo kay SYM. Biruin mo, yung nilabas nga po nila na SYM VF3i dito is yung version 1 and version 3. Yung version 3 na mayroon nga pong sulit at aggressive and malakas na engine, na talaga naman pong meron ding kalidad na makina. Kaya masasabi kong okay na okay po talaga ang underbone na ito. Merong physical appearance at maangas na itsura, may malakas na talagang kalidad na makina, and mayroong power output na hindi mabibitin. Bagay na bagay bilang isang king of underbone, si SYM VF3i. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.